glorify your name. Oh, bless your holy name, O Jesus. We thank you, Lord God, for this morning that you bring us today in this church, O Lord, sa iyong bahay, sambahan, O Lord, to worship you, to magnify your name. Lord, tanggapin mo ang aming mga papuri at pagsamba sa iyo. Sapagat ito'y nararapat lamang sa iyo, Panginoon. And Lord, I pray, Lord, lahat na nakikinig, Panginoon, sa oras na ito, let your power, let your anointing, let your deliverance mag-flow, Panginoon, in the name of Jesus. Sino man na mayroong sakit karamdaman, I speak healing right now. Lord, let your deliverance of healing right now in the name of Jesus. Sino man, Lord, ka na kailangan, Panginoon, ng provision, Lord God, increase in every aspect of their lives. At sino pa yung nangangailangan, Panginoon, ng promotion in the name of Jesus. Lord, I speak promotion right now. Lord, ang iyong pag-iingat, Panginoon, I speak, O God, let your guidance, let your protection be upon us, O Lord. At Panginoon, sa mga kapatiran na padating pa lang, ingatan mo sila makarating dito. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord God, that kami malayang nagpupuri at sumasamba sa iyo sa umagang ito. Thank you, Father. To you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, mataas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Are we blessed today? Bago ka umupo, pwede bang i-bless mo ang katabi mo? Sabi mo, I bless you. I bless you, I bless you. Ngayon, nasa gilid mo naman, sabi mo, I bless you. Yung nasa likod mo naman, sabi mo, I bless you. At sa uli, yung nasa harapan, sabi mo, I bless you. Praise the Lord. At pag ikay na may ramdam mo na talagang blessed ka na, sabi mo, I receive it. Sabi mo na, akin yon, tinatanggap ko ang pagpapalang sinabi o binigkas sa akin. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Good morning. Sino dito yung nakaranas na-feel niya yung presence ng Lord while we worshiping the Lord? Grabe talaga, no? Sabi nga sa Bible, ini-inhabits ng Lord ang praises, ang worship ng kanyang tunay na nagmamahal sa kanya. Amen. Sige po, pwede ba tayo mag-settle na? Yung mga nasa taas po, pwede nang bumaba. Praise God. Amen. Good morning, good morning. Praise the Lord. Sige po, bago po tayo magsimula, muli magandang umaga sa inyo lahat. At ina-acknowledge po din po natin yung mga bago na sa ating kalagitnaan. Kagaya po ni Sister Jocelyn. Yan, praise God, no? In-invite po siya ni Sister Roma sa ni Brother Frank. At meron ako nakikitang bago dito, si Brother Nat. Ang totoong pangalan ay Renato. Ayan, si Brother Renato, dila naman ni Brother Edgar. So praise God. Pwede ba nating lapitan sila at kamayan natin? Sabihin mo, natutuwa kayo, nagagala kami dito kayo. Sige po, tayuan po tayo. Kamayan natin si Sister Jocelyn, saka si Renato. Yan, maramdaman nila yung pag-ibig ng isang tunay na JA1. Yan. Sige po. Sabi mo, God bless you, God bless you. Ako'y natutuwa at nandito ka. Yan, praise the Lord. Praise God. Okay, let me explain. Andito po ka ngayon sa Jesus the Anointed One Church. It's a full gospel Christian ministry. It's a full gospel kasi Word of God po ang ating pinag-aaralan dito. Full gospel and then Christian ministry, once you accepted Jesus Christ as Lord and Savior, ikaw ay tinatawag na Kristiyano. Amen? Praise God. At bago po tayo magpatuloy, also I would like to greet sa ating po mga online viewers. Magandang umaga, magandang gabi sa inyo. At dalangin ko na abang kayo nakikinig, maramdaman nyo rin ang presensya at ang biyaya ng kanyang salita. Amen. So praise the Lord. Bago po tayo magsimula, let's recite the Luke chapter 4, verse 18 to 19. Are you ready? Sige po, papaskil po. Praise the Lord. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to proclaim deliverance to the captives and recovered sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed,
and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. At doon po naman sa ating JA1 culture, sabihin mo, I am a blessing. I am anointed. I am deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. So praise the Lord. So pag lagi po natin yung binabanggit sa ating sarili, ito po yung nagmamanifest. Do you believe in that? That every time we proclaim something sa ating buhay, dahil po meron pong kapangyarihan ng ating bibig na pwedeng pumatay at pwede rin bumuhay. So pagka maganda po sinasabi natin sa ating sarili, ito po ay mangyayari. Amen? Amen. So praise the Lord. Sige po, tayo po ay magpapatuloy na. Sa umagang ito, I title my message, Victorious Living. Amen? Amen. Sige nga, sabihin mo nga, victorious living. Sabi nga na, tagumpay na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Let me tell you something. Nung ikay naging born again, nung tinanggap mo si Jesus, meron kang tinatawag na victorious living. But the problem is sometimes hindi natin alam kung ano talaga yung natanggap natin nung tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Sige po, I want you to open your Bible in the book of John, chapter 16, verse 33. Gamitin nga ito. Sabi nga nun, these things I have spoken to you, that in me, si Jesus po nagsasalita dito in me may have peace. Sabi nga nun, in the world you will have tribulation. Sabi nga nun, marami kayong mararanasan na trouble sa buhay. But be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Si Lord po mismo nagsasabi niyan. So, pagpalain po ang banal na salita ng ating Panginoon Kristo. Tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you sa umagang ito. At kami habang kami nag-aaral ng iyong mga salita, dalangin namin mangusap ang iyong banal na presensya sa amin. That the word of yours, O God, magsalita at mangusap sa amin sa umagang ito. At Lord, makuha namin ang mensahe sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Etong word na ito, ginamit ni Jesus upang sabihin sa atin na pagtagumpayan laban niya sa mundo kay Satanas. Sabi niya ganoon, I overcome. Ibig sabihin nun, napagtagumpayan ko na. Ibig sabihin, lahat ng laban sa buhay ng isang tao, ng isang Kristiyano sa mundong ito, sabi niya ganoon, cheer up, kasi napagtagumpayan ko na yan. Dapat ang mga believers of God, ganito tayo, ay dapat mag-rejoice sa katotohanan na napagtagumpayan na ang gawa ng kaaway. Ibig sabihin nun, we are not under the feet of the enemies anymore. Hindi ka na ngayon saklaw na kapangyarihan ng kaaway. Kasi nung tinanggap mo si Jesus, ikay nagkaroon ng kalayaan. Amen? Kalayaan saan? Kalayaan sa maraming bagay. Kalayaan ng kasalanan. Kalayaan na dapat ikay mapupunta sa impyerno, pero niligtas ka ni Kristo. Dapat doon tayo ay mag-rejoice tayo sa mga bagay na yon. Yung mga gawa ng kaaway, wala na sa atin. Amen? Wala na pong talab sa atin. Amen? Hindi ka na kayang kontrolin ng kaaway. Hindi ka na kayang kontrolin ng gawa ng Satanas sa buhay mo. Hindi ka na makakontrol na 'yon. At bilang mga tabataya ay magagawa rin natin ito. Tandaan mo po 'yan. Kung nagawa ni Jesus at sinabi niya sa atin ganon, in this world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Ibig sabihin nun, napagtagumpayan ni Jesus at tayo mapagtagumpayan din natin. Amen? Kaya rin natin siya mapagtagumpayan. So, paano? Kasi sinulat yun sinulat ni Paul yun kung paano tayo naging matagumpay. Sige natin, ha? Sabi sa Romans chapter 8, verse 37, because God loves us, none of these troubles can ever beat us. Ito na. Why? Because He makes us wins against them. Sabi nga nun, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi nga, kahit na anumang nararanasan mong trouble sa buhay o problema ng buhay, sabi nga nun, hindi ka kayang talunin nun. Ibig sabihin ba ito, Pastor, ako'y Kristiyano, hindi na ako makakaranas ng problema? Makakaranas po tayo. Tandaan niyo po yan. Pero, ang maganda po ngayon, sabi nga nun, hindi ka kayang talunin ng problema mo. Amen? Kasi why?
kasama mo siya because He makes us win against them. Kasi papanalunin ka ng Lord sa lahat ng bagay, sa lahat ng laban mo sa buhay. Ano man yan, sakit karamdaman man yan, o problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa asawa, sabing ganon, don't worry about it, mapapagtagumpayan mo yan. Amen? Kasi why? Kasama natin si Lord. Kasi kaya niya tayong panalunin. Ngayon, sabi pa ni Paul sa may 1 Corinthians chapter 15:57, paano pagkakasabi ito? But we thank God for giving us the victory. Sabi niya ganun, ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa tayo binigyan ng tagumpay. Sabi niya ganun, as conquerors through our Lord Jesus, the Anointed One. Pag sinabing anointed, it means Messiah, meaning tagapagligtas. Sabi niya ganun, magpasalamat tayo sa Diyos kasi binigyan tayo ng tagumpay as a conquerors. Alam mo ba yan ay kay conqueror in Christ? Amen? Tayo'y mananagumpay, tayo ay laging panalo, kasi kasama natin si Jesus, ang Messiah. Praise God. Maging si John, sinabi din na tayong manampalataya ni Jesus ay matagumpay. Dito, sabi dito, sa 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Sabi nga doon, because everyone born of God overcomes the world. Paano ka pa naging born of God? Yung nangyari po sa istorya sa John 3:3, sa John chapter 3. Nung si Nicodemus ay nakausap niya si Jesus at nag-ask siya kung paano siyang makakapunta sa langit. Sabi niya gano'n, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi niya gano'n, kailangan may panganak ka muli. Kaya katawag doon, born of God. Sabi niya gano'n, ang taong pinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Ang taong pinanganak sa laman ay sa laman. Ngayon, ikay ipinanganak na ngayon sa Espiritu. When you accepted Jesus Christ, meron na buhay sa iyo na dating patay. Amen? So sabi niya, the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Ika'y nananampalataya na si Jesus ang naging dahilan kaya ka naging minahal ng Diyos at paano ka naging parte ng Diyos. Our faith, who then overcomes the world, sabi ni John, no? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Sabi gano'n, sino ngayon yung mga taong matagumpay? Sabi gano'n, kundi yung mga taong naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ikaw ba'y naniniwala na si Jesus ay Diyos? Amen. The reason why you accept, kaya nagkaroon ng kaligtasan, kasi you said o pinoclaim mo na si Jesus ay Diyos, na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay at ikay naligtas. Sa Romans chapter 10, sinabi po yun, 9 to 10. Pag ikay naniwala, lagi yung binagkit at yung naniwala sa puso mo na si Jesus, ang Diyos ang namatay at muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. Kaya ikaw ngayon ay believers ang tawag sa iyo. Amen? Ikay ay naniniwala kay Kristo. Ang scripture na ito ay naghahatid sa atin ng isang napakahalagang mensahe sa mga mananampalataya sa Diyos. Ito'y binigyan tayo ng confidence sa puso natin na tayo nga talaga ay victorious. We are victor in Christ. Amen? Tayo ay matagumpay kay Kristo. Ngayon, tingnan natin ang definition ng victory. Ng victory. Sabi gano'n, ang overcomer pala. Ang overcomer, sabi nga, to conquer, to carry off the victory. Parang dala-dala mo yung tagumpay. Tawag ng conqueror ka doon. Or to come off victorious. O yung lumabas ka na ikay matagumpay. Ang tawag sa iyo ay overcomer. Sabi yung mga, I am an overcomer. Amen. So, praise the Lord. So, overcomer, for believers, means that they hold fast to their faith. Ibig sabihin, pinangahawakan mo yung pananampalataya, even unto death. Hanggang sa kamatayan. Kung sa baga saan pinaninindigan mo siya. Amen? Ang iyong faith. Against the power of their enemies, temptation, and persecution. Sa book of Hebrews chapter 11, ay po tinatawag na Hall of Faith. Yung mga taong naniwala sa Diyos at namuhay at lumakad na mayroong pananampalataya. Pero may makikita ka doon na may mga tao rin na hindi na naranasan yung pagkilos ng Diyos. But still they believe in God. Pero isinama sila doon sa Hall of Faith. Amen? They never experienced the deliverance of God. Pero sabi ng ganon, through our faith, we'll stay with God. Kami mananatili kay Kristo, patay kung patay. Alam niyo ba mga believers noon? Pag sila po ay nag-share, patay kung patay. It doesn't matter kung anong gagawin sa kanila. Kasi they try to stop before yung spreading ng Christianity.
Di ba? After the death of Jesus Christ, marami pong naniwala, maraming mga believers. And then they share the gospel, they share the good news. At marami pong gustong humadlang na patigilin sila. Pero sabi ng ganon, gagawin namin to para sa Diyos. So hindi hadlang ang kamatayan para sa kanila. Kasi sabi nga, di ba, may kasabihan nga, di ba? To live is for Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay kaaya-aya kay Kristo, pero ang kamatayan mas maganda. Why? Makakasama mo ang iyong Creator. Makakapunta ka na doon sa place na kung saan ka dapat nararapat. Sabi nga ganoon, ang buhay daw di sa mundo ay isang pansamantala lamang. As a Christian, we should know that mayroon everlasting life na nag-aantay sa atin. Merong isang lugar na nag-aantay sa atin ng punong-puno ng kaligayahan at punong-puno ng kasiyahan. If you are experiencing trouble right now, wala po yan katumbas sa kaligayang mararanasan mo pagdating sa langit. Amen? Paul experienced a lot of things in life. Marami siyang nag-persecute sa kanya, maraming trouble sa buhay niya. Pero sabi niya ganun, I'm looking forward, sabi niya ganun, no? Kung ano yung nag-aantay sa akin sa langit. Amen? So, ang overcomer, para sa mga anak ni Lord, na pinanghahawakan na ang kanilang faith. Ngayon, ikaw ngayon, bilang anak ng Diyos, dapat pinanghahawakan mo ang iyong pananampalataya hanggang sa kamatayan. Amen? You know the truth already, and then the truth will set you free, sabi sa Bible. Ang katotohanan, alam mo ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ngayon, if you already knows the truth, hindi mo na siya bibitawan. You're holding on your faith until death, hanggang sa kamatayan. Laban sa plan and works of the enemies, sa mga temptation and persecution na nangyayari sa buhay mo. Ano ba yung mga gawa ng kamunduhan? Tingnan natin, ha? Ano ba yung gawa ng kamunduhan? Ito, ano ba yung dapat nating ma-overcome o ating ma-conquer sa ating buhay? Yung malagpasan natin sa ating buhay. Tingnan natin sa Book of Galatians. Sa Galatians chapter 5, verses 19 to 21, sabi ganoon, pinagpapalang tao ay medyo naiinggit. Temper tantrums, yan pala, no, yung medyo mainitin na ulo, hindi rin pala yan, no? Ayan po ay gawa ng taong hindi pa nakakilala kay Lord. Angry quarrels. Okay lang sana kung lovers quarrel, di ba? Pero pagka angry quarrels, yung galit ka na, yung nakatulugan mo na ikay galit, mahirap po yun. Sabi sa Bible, don't let sun down, na hindi ka pa nagpapatawad. Kasi why? It becomes sin. Magiging kasalanan na po siya. Pag ikay natulog, pinalagpas mo isang araw, ito may kasalanan na. Why? Because it will build up something in you na para bang gusto mong gumante, yung para bang sinusumpa mo na yung taong yon, pero pagka ikaw po'y nagpatawad, ito'y nawawala. Amen? Only thinking of yourself. Ba, yung makasarili rin pala. No? Being in love with your own opinions. Yung para ba ikaw lang ang tama. Wala nang iba. Yung opinion mo, yun na yun. Tignan pa natin sa verse 21. Being envious of the blessings of others. Yan, naiinggit ka sa mga blessings ng iyong mga kapatid. Ano bang ang sa JA1, ganito ka sa JA1. Pag ang kapatid natin pinagpala, tayo po yung natutuwa. Bakit tayo natutuwa? Kasi alam mo, ikaw na ang kasunod, natatanggap ng blessings. Amen? Kaya sa JA1, hindi po tayo nag-iinggitan. Na-promote yung isa, nakapasok sa ibang trabaho, it's fine because my time will coming. My time is coming, di ba? Darating ang oras ko, ako rin ang pagpapalain ng Diyos. Amen. Sa pa tayo? Murder, uncontrolled addiction. Ayan yung mga vices yan, no? Wild parties, kasama pala yun, no? Yung wild na party-party na yan. And all other similar behavior. Haven't already warned you that those who use their freedom for these things will not inherit the kingdom realm of God. Sabi nga ni Paul, lahat ng gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makakapasok sa langit sa layman na salita. Na hindi ka makakapasok sa langit pag ganun ang ginagawa mo. Pero thank be to God because we are believers of Christ. We are born again. Amen? Let me say the hands ng born again dito. Yung ipinanganak na muli. Amen. Tingnan natin ngayon. Kung ano naman ang gawa ng mananampalataya sa mundo. Ito ka naman ngayon. Ito ka na ngayon. Ha? Yung mga bagay na yan, wala na sa atin yan. Amen. Ito ngayon. Ito ka na. Sa Galatians chapter 5, 22 to 24.
But God's Spirit causes us to live in different way. Nung ikay naging born again, nang tinanggap mo si Jesus, meron pong ibinigay sa atin, which is the Holy Spirit. Siya ngayon yung nagkukonvict sa iyo na yung gagawin mo ay mali o yung gagawin mo ay tama. Siya ngayon yung sinatawag nila na conscience. Pero sa atin, it is a Holy Spirit. Amen? Siya ngayon ang magsasabi sa iyo na mali ang ginagawa mo, ikaw ngayon ay tatanggalin ka sa mga bagay na mali. We love other people. Yan. Mahal mo na ngayon ang tao. Yung dating kagalit mo, minamahal mo na siya. Yung dating kagalit mo, pinagpipray mo na ngayon na baguhin ni Lord. Hindi ka na gumaganti ngayon. Mahal mo na, you understand them. We are happy and we have peace in our minds. Lagi kang masaya at meron ka kapayapaan. Sabing ganon, yung binigay ni Kristo na kapayapaan, ibang klase, di ba? It will transcend all understanding. Lahat, mauunawaan mo. We are patient. Meron ba dito? Pasensyoso, pasensyosa? Kind. Yan, no? Ang JA1, very kind. Amen? And good. At mabuti. People can trust us to do what is right. Ikaw na ngayon nilalapitan para humingi ng payo. Kasi alam nila tama ang ibibigay mong payo. Hindi tayo kagaya ng, sige, pag-usapan natin sa isang maboteng usapan. Hindi tayo ganoon. Di ka kapatid, upuan natin yan. Daling kita sa Sunday sa church. Amen? Ano pa? People trust us, we respect other people. May respeto tayo sa tao. Kano man antas ng buhay mo, nire-respeto natin. Amen? Why? Because we are all created by God. Tayo lahat ay kinreate ng Lord. Kaya dapat respetuhin natin ang bawat isa. And we rule ourselves properly. Yung kung ano yung tama, ayun ang ginagawa mo. Kung ano yung tama, yun ang ina-absorb mo. Kung ano yung mali, nire-resist mo. Properly, God's Spirit helps us to live in that way. There is no law that says their things are wrong. Amen. Saya naman ngayon tayo. Ngayon, praise the Lord. Diretso tayo. Believers, tinawag ka ngayon, okay, verse 24. We belong to Christ. As a result, we no longer obey our wrong human thoughts. Hindi ka na ngayon bumabase doon sa iyong pag-iisip. Kundi ikay laging humihingi na ngayon ng guidance o wise guidance kay Lord. How? To read the Bible. Get His Word. Di ba? Paniwalaan mo kung yung sinasabi niya. Go to the pastor. No, anytime you can come to me. If I will give you a good advice, I will give you a counseling. At sa mga leaders din, gagawin din na yan. We stop doing the bad things. Hindi na natin ginagawa ngayon yung mga mali. Amen? Kaya ang buhay Kristiyano, masaya. Kaya kita mo yung katabi mo ngayon, nakakangiti yan. Kasi why? Alam nila na hindi sila gumagawa ng hindi maganda. Bad things and our thoughts wants us to do, it is like we have killed those thoughts on the cross. Ibig sabihin nun, lahat ng masamang isipan na, lahat ng masamang gawa na, ipinako mo na yun kay Kristo. Ipinako mo na sa cross. Amen? Diretso natin. Tayo tinawag ni Paul na super conquerors. Bakit? Believers have been made super conquerors through Jesus Christ. Amen. Hindi ka lang basta pala conqueror, kundi kay super duper conqueror. Who loved us and gave His life for us. Tingnan natin. Sabi niya sa word niya, to what effect have we been made super conquerors? Paano ba naging epekto yun na tayo naging super conquerors? Anong sabi ni Paul? Sa Romans chapter 8, 39, Romans chapter 8, verse 38 and 39. Sabi niya, I am sure of this, sabi ni Paul. Ako'y sigurado dito, sabi ni Paul. Nothing can stop God's love from loving us. Sabi gano'n, walang sino man ang pwede makapigil na tayo mahalin ng Diyos. Amen? Kasi lagi niyang pinapakita, pinadarama ang kanyang pag-ibig sa atin. That cannot do that. Sabi niya, kamatayan, hindi pwedeng ilayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kasi why? Pag ikay namatay, doon mo na nga makakasama ang iyong Creator, di ba? Di ba, madalas natin naririnig, rest in peace, pagka mayroong mga pumapanaw. Pero the question is there really rest in peace in that person? If that person has no relationship with God, I don't think so. Amen po ba? Meron ako napanood na nagtanong sa isang pastor. Sabi niya ganoon, ang tao ba'y makakapunta sa langit pag wala siyang relasyon kay Kristo? Pero gumagawa siya ng mabuti, lagi siya nasa simbahan,
Alam mo, sabi ng pastor, sabi niya gano'n, to be honest with you, if we are going to use the Bible as a reference, sabi niya, pag ang taong ito'y walang kaugnayan kay Kristo, hindi siya makakapunta sa langit. Sabi niya gano'n, religion can make you good person, but religion cannot take you to heaven. Only Jesus. Why? Sabi sa John 14:6, di ba? I am the way, sabi ni Jesus, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. So, ibig sabihin ng maliwanag na maliwanag sinasabi doon na hindi ka makapunta sa langit pag wala kang relasyon kay Kristo. Amen po ba? Diretso natin. That cannot do that. Life cannot do that. Angels cannot do that. Nor can demons do that. Nothing that happens to us now or that will happen in the future time can do that. Walang anuman daw. Ang nararanasan mo ngayon, o mararanasan mo pa, walang sino man makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin. No powerful spirits can do that. Nothing that is high above the world can do that. Nor anything that is deep down below the ground. Nothing else in the whole universe can stop God from loving us. Ganun pala tayo kamahal ng Diyos talaga. Walang sino man makakapigil na ikay mamahalin ng Diyos. Maging sino ka man. Amen? Sige, palapakan si Lord. Because of our Lord Jesus Christ, ayun po yun. Dahil kay Kristo, we know how much God loves us. Yung kanyang bugtong na anak, binigay niya para sa atin, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Eto ngayon, ano ba ngayon yung marks of the overcomer? Ano ba yung marka? Ano ba yung sign ng isang overcomer? Gusto mo malaman? Na ikaw bilang isang overcomer, meron kang sign. Unang-una, tingnan natin ha. The marks of the overcomer, number 1, believer of Jesus. Ika'y naniniwala kay Kristo as an overcomer. Why? 1 John chapter 5, verse 5. Who then overcomes the world? Sino ngayon, sabing ganoon, ang mag-overcome ng world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Yung mga tao lamang naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Sabi niya ganoon. Ano ba kasing ginawa ni Jesus para sa atin? Siya'y nagpakumbaba, bumaba sa langit, sabi sa Book of Philippians, bumaba sa langit, hinubad ng kanyang pagka-Diyos. Literally, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, no, he has no power. So, he come down to earth upang samahan tayo. Maranasan niya yung nararanasan natin. Grabe ginawa niya, no? Sabing gano'n, dumating siya hindi para pagsilbihan, kundi para magsilbi. Sabi niya gano'n, hindi ako pumunta dito sa mundo para kipagsilbihan. Siya ay Diyos, pero that time, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. That's why every time he do miracles, he pray to God, God the Father, at lagi niyang sinasabi na hindi siya bibiguin ng Diyos. And the power of God manifested in him, at ito'y nagmamanifest sa tao. Amen? Ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hinamak siya, binugbog, sinaktan, pinako sa krus ng Kalbaryo, para saan? Para ikaw at ako'y maligtas. Amen? Ano pa ginawa niya? Ang ating sakit karamdaman, pinagaling niya. Sabi sa Book of Isaiah, by His stripes we are healed. Dahil sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Ano man sakit karamdaman? Ano pa? Sabi niya gano'n, I will give you good life. Sa John 10:10, di ba? I come to give you life abundantly, life to the fullness. Dumating siya, pumunta siya upang bigyan tayo ng magandang buhay. Amen po ba? And not only that, inilapit tayo sa Diyos. Tinanggal ang harang between God and human. Tinanggal niya yung curtain upang tayo mismo ay maging malaya, lumapit sa Kanya at magdasal. At mag-pray at kausapin siya. Ang dami pong ginawa ni Jesus para sa atin, para sa ating kaligtasan. Ang faith ay inilagay sa atin sa pamamagitan ng kapanganakan muli. The reason why you always believe in God, kasi meron kang pananampalatayang inilagay sa iyo. Sabi sa Bible, meron kang isang maliit na buto ng mustasa na pananampalataya. Sabi nga nun, you can say to this mountain, be moved. Sinimulan niya sa maliit, pero habang ikay lumalakad bilang isang Kristiyano, bilang isang mananagumpay na Kristiyano, pinalalaki niya ang iyong pananampalataya.
Until such time that you don't see any hindrance sa mga ginagawa mo para kay Lord, as long as it is aligned sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Wala ka nakikita na hadlang na hindi bibigay ng Diyos dahil alam mo na meron kang connection sa Kanya. Hindi ba yung tipong parang nag-ano ka lang, nagbabaka sakali ka lang kay Lord, pag tumawag ka, ito'y diringgin ka. Sabi niya ganon, call on my name and I will answer thee. In my name, sabi ni Jesus, you can ask anything to the God the Father and He will give it to you. Amen? As long as it is aligned sa Kanya. Ano pa, paano ba magiging aligned? Paano ba, Pastor? Basta lahat ng gagawin mo kasama si Diyos, si Lord, at ito'y laging ang ending ng ginagawa mo is to preach His goodness. Kasi through your goodness na ginawa sa ng Lord, nakikilala nila ang Panginoon. Paano? Tatanungin ka nila. Paano nangyari yan? Well, grabe ang Diyos ko. Amen? Pinagpala niya akong lubos. Sino ba yung Lord mo? Di sabihin mo si Jesus. Paano ko ba siya makikilala? We as a JA1 people, we can share salvation. Amen? Ang bawat isa po sa atin, kayang i-share ang salvation. Tama ba? Amen. So right there and then, hindi mo na kailangan si pastor para patanggapin na isang tao. Kundi andudong ka na, i-share mo na yung gospel. Through our testimonies, marami pong makakilala kay Lord. Amen po ba? Kasi why? Nakita nila yung goodness ng Lord sa'yo. At pag nakita nila yung goodness ng Lord sa'yo, sila po ay na-attract. Kasi why? Yung blessings nagpo-flow. Amen po ba? Sabi sa Acts chapter 2:38, repent and return to God and be baptized. Sabi ganon, ikay humingi ng kapatawaran at kay bumalik kay sa Diyos. And be baptized in the name of Jesus, to have your sins removed. Ayun lang yon. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay mapapatawad, matatanggal ang iyong kasalanan. Then, you may take hold of the gift of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit mismo ang mag-i-introduce sa iyo patungkol kay Jesus. And then while you're reading your Bible, the Holy Spirit will guide you all the way habang binabasa mo siya. At ikay ginaguide niya hanggang sa makilala mo na lubusan si Kristo, si Jesus. Sabi sa John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Pag hindi ka pinanganak ng muli, hindi mo makikita ang kingdom of God. Hindi ka maliligtas. It will cause us to overcome the world. Tatandaan po yan, no? Ito po yung magbibigay din sa atin para ma-overcome natin ang world. Papaano? Romans 8:9. The Spirit of Christ empower our life. Sabi ganon, the Spirit of Christ, it means the Holy Spirit will empower us. Ika'y bibigyan niya ng kapangyarihan. You are not conquered by the flesh, but by the Spirit. Paano ba maging recipient ng lahat ng mga benepisyong ito? Kailangan unang-unang matransform ka, mabago ka. Amen po ba? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng bagong kapanganakan. Tinatawag na born again. Back in the 80s, ang word na born again, rampant. Pag ikay Kristiyano, tawag sa born again. Pag ikay born again, gumagawa ng kasalanan, tawag sa burn again. But the word born again is very powerful because you need that para magkaroon ka ng relasyon kay Jesus. Amen? Pangalawa, ano ba yung marka? Ano ba yung marks ng overcomer? Pangalawa, tingnan natin ha. Pangalawa ay lovers of God and people. Ikaw ay mangingibig ng Diyos at ng tao. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 1, everyone who believes that Jesus is the Messiah is God's spiritual child. Galing, no? Pag ikay din naniniwala na si Kristo ang Messiah o si Kristo ang anointed one o si Kristo ang tagapagligtas, ikaw daw ay ano? God's spiritual child. In John 3:3, balikan natin yon. Sabing ganon, doon ka pinanganak ka sa Espiritu. Sabing ganon, those who are born in spirit are in spirit. But those who are born in flesh is born in flesh. So, pinakita ng Diyos na tama ka, kailangan mo ipanganak para ikaw ay maging tao. Pero ngayon, para maayos ang relasyon mo kay Lord, kailangan ipanganak kang muli sa Espiritu naman. Sabi nga and has been fathered by God Himself. And ito na, and everyone who loves Father, God loves His children as well. Pag mahal mo ngayon ng Diyos, kailangan mamahalin mo rin ang mga anak niya. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Sige. Yan.
Ngayon, pag ikay matagumpay, eto ka ngayon. An overcomer will love God. Mahal mo ang Diyos. Amen? And love those that God loves. Mahal mo rin yung mga taong minahal ng Diyos. Kaya yung taong katabi mo niya, mahal na mahal ni Lord yan. Dapat nahalin mo rin yan. Amen? The new birth brings a man into a love relationship with God. Etong bagong ipinanganak na ito, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, I love you talaga. Sige ba? First John chapter 2, verse 10 to 11, Tagalog, sabi ito, ngunit ang tunay na nagmamahal sa kapwa'y mananampalataya ay nabubuhay sa liwanag. Gato daw yan. Pag ikay marunong magmahal sa iyong kapwa Kristiyano, ikaw daw ay namumuhay sa liwanag. At walang anumang bagay sa kanya na makapagpapatisod sa iba. Hindi ba ikaw yung para bang, kapatid, na-stumble ako sa iyo? Walang ganon. Kasi why? Nasa liwanag ka eh. Ang alam ko, yung mga taong natitisod, pagka medyo madilim. Tama ba? Pag sa maliwanag, pag kayo natisod, ewan ko na lang. Ngunit, ang sino mang napupuot sa isang kapananampalataya ay nabubuhay sa kadiliman. Kaya alam mo yung hatred na yan? Ano mang ginawa ng kapatid sa iyo, kailangan marunong ka magpatawad. Nasaktan ka, it's fine. At least alam mo, tao ka, nasasaktan ka, di ba? Mahirap kasi pag hindi ka nasasaktan, hindi ka na tao nun. Okay lang yon. Hindi ka dapat mapuot sa kanila, intindihin mo na lang sila. Sabi mo sa katabi, naiintindihan kita. Sabi nga lang, ngunit ang sino mang napupuot sa isang kapananampalataya ay nabubuhay sa kadiliman. Natitisod sa kadiliman ay walang idea kung saan siya pupunta. Yung mga natitisod pala, hindi na lang kung sila pupunta. Sapagkat siya ay nabulag ng kadiliman. Alam mo yung, ang hirap yung para bang gusto mo lagi makaganti. Ang hirap na. Yung para bang nasaktan ka, kapatid, nasaktan ako sa iyo eh. May araw ka rin. Dapat di ganon. Hindi dapat ganon. Sabihin mo lang ganito, isusumbong kita kay pastor. Praise the Lord. Ano sabi sa 1 John 4:21? This command we have from Him. Those who claim to love God ought to love their brother and sister also. Sabing ganon, yung mga tao daw nagkiklaim na mahal nila ang Diyos, sabing ganon, kailangan mahal niya rin ang kanyang brother and sisters. Sabihin mo uli, I love you with the love of the Lord. Tandaan mo to, the more we love someone, pag ikay mahal na mahal mo ang isang tao, mas malaki ang pagnanais natin gumawa na mabuti para sa kanila. Tama? Pag mahal na mahal mo siya, mas gusto mong gumawa ng kabutihan sa kanya. Amen? Maraming tao sabing ganon. Mahal daw nila ang Diyos. Pero hindi naman na kayang ibigay yung para kay Lord. Time nila, di ba? Lord, you are everything to me. Pero hindi na kayang ibigay yung oras na kay Lord. Yung blessings na binigay sa kanila, Lord, hindi lang may balik kay Lord. Pero sabi, mahal si Lord. Pero dapat pagka mahal mo ang Lord, mas malaki pa yung kaya mong ibalik sa Kanya. Amen? Ito pa, love creates a hunger for fellowship. Ang pag-ibig daw, ito daw ay nag-create ng kagutuman sa fellowship ng bawat isa. Yung parang bang gusto mo lagi magpunta sa church, yan, no? Yung parang gusto mo lagi pumunta sa church, nais mo manalangin palagi, yan, no? Kamusta ba ang ating devotion sa umagang ito? Tayo pa ba'y nakapagbasa ng Bible at nanalangin kay Lord? Yung parang bang gusto mo lagi manalangin kay Lord, yung desiring mo laging Word of God. Ito pala yun, nagkikreate pala siya ng hunger for fellowship. Always wanted to have fellowship with co-believers. The reason why you're here in the church right now, kasi namimiss mo yan, di ba? Aminin mo, yung katabi mong yan, di ba? Namimiss mo si sister, si brother. Every time nakikita ko na wala si sister, si brother, nalulungkot po ako. Kasi gusto ko maka-fellowship sila. Nag-uusap kami minsan ni Pastora, ba't kaya si ganun, hindi naka-attend? Tapos checkin namin, sabi ng life leader, Pastor, may pasok. Oh, okay. At least alam namin na may pasok.
Amen? Pangatlo, tingnan natin ha. Ang mark ng overcomer ay always desire to obey God's word. Lagi kang meron desire na sundin yung salita ng Diyos. 1 John 5 verse 3, sabi nga doon, because if we really love God, we will obey His commands. Sabi ni John, eto ngayon, kung talagang sinasabi mo na totoong minamahal mo si Lord, dapat minamahal mo rin yung kanyang mga utos. And those commands are not difficult for us to obey. Sa ibang translation, it is not burdensome. Yung para bang hindi pabigat sa'yo. Ayun, mahirap kayo sa isa, no? Ang hirap naman ng pinagagawa nila, pabigat yan. Parang ayaw mong sundin kasi pabigat. Sabi nga ito, pag mahal mo si Lord, ang kanyang mga utos ay hindi pabigat sa'yo. Amen po ba? Hindi siya yung para bang, ayoko yan sundin kasi hindi maganda. Kundi lahat po ng Word of God, ito po tayo po yung nagbe-beneficio dito. The true faith always produces love. Ang totoong pananampalataya, ito ay nagbubunga ng pag-ibig, which will in turn produce obedience. Pag mahal mo, sumusunod ka. Tama ba? Pag mahal mo ang asawa mo, sumusunod ka. Tama ba? Pag ang mahal mo magulang mo, sumusunod ka sa magulang mo. Amen. Kasi why? Ang totoong pananampalataya na meron ka kay Lord, ito yung nagpo-produce ng pag-ibig mo kay Lord. Ina-adore mo siya, minamahal mo siya. Ito ngayon magdetermine ngayon sa pagiging masunurin ka kay Lord. Amen po ba? May kanta nga, sabi nga, kahit na may problema at wala kang pera, pero laging masaya. Ganyan nga ang buhay na kay Jesus. Tayo laging sama-sama. Kasi why? Alam mo kasi na pag minahal mo ang Diyos, mamahalin ka niya na masigit pa sa'yo. Amen? Sabi nga, you cannot outgive God. Hindi mo kaya lagpasan ang binigay ng Diyos sa'yo. Laging mataas ang laging gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Habang ang isang mananampalataya ay nagmamature sa buhay bilang isang overcomer, makikita niya ang pag-ibig na mayroon siya para sa Lord. Habang ikay lumalago, nakikita mo na mahal mo talaga si Lord. Ay palagi naghahangad ka na gawin ang alin? Ang will ni Lord sa buhay mo. Pagka ikay talagang tunay na mananampalataya nagmamahal kay Kristo. Gusto mo lagi yung will ng Lord. Lord, let your will be done. Look at Jesus. Mahal niya yung God the Father. Sabi niya gano'n, I love God the Father and He loves me too. Sabi niya, I obey all His command. Ginagawa niya din lahat ng inuutos ng Diyos Ama. At alam niya na hindi siya iiwan ng Diyos. Sa laban natin, maski hindi natin nakikita na para bang walang kapupuntahan, pero dahil mahal mo ang Diyos, ginagawa mo to. At the end, nakikita mo yung resulta ng kanyang pinagagawa sa iyo. Amen? Na mas maganda. Ano sabi sa Deuteronomy chapter 13 verse 4? Ito sinasabi, you must follow the Lord your God alone. Sabi nga, sundin mo ang Diyos mo, siya lamang. Revere Him, ibig sabihin nun, galangin mo siya. Follow His commands, sundin mo yung kanyang mga utos. Obey His voice. Worship Him. Cling to Him. No other, kundi si Lord lang. Deuteronomy chapter 13 verse 4. Ang command ng Lord ay not burdensome. Amen? Sa mga taong nagmamahal kay Lord, hindi po ito burdensome sa atin. And we should not have a reluctant to want to do the will of God. Hindi ka nagdadalawang isip na gawin yung kanyang will. Yung mga utos ng Panginoon na hindi pabigat yan. At ito ay nagre-resulta to do the will of God. Nagre-resulta na gagawin mo yung mga gusto niya. Obedience, kailangan niyang galing yan sa puso. Amen? Romans chapter 6 verse 17. Dapat, ang pagsunod ay galing yan sa puso, hindi galing sa bibig. Kasi ganito mangyayari. Ang pagsunod ay nagmumula sa puso. Ibig sabihin, hindi siya napipilitang gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil siya ay motivated ng alin? Ng love. Ang isang bagay po na gusto mong gawin, na mayroong pag-ibig, kahit na gaano kahirap yan, gagawin mo yan, di ba?
A lot of our brothers and sisters dito po sa church, pagka meron tayong gagawin, they do it with love. Kahit na mapagod, go lang. Kasi para kay Lord eh. Pag tinatanong mo siya, pagod na ba kayo? Hindi, Pastor, okay lang. Para kay Lord naman eh. Why? Because they love God. Ang taong nagmamahal, hindi napapagod. Kahit na paulit-ulit sinasaktan, hindi napapagod. Kahit sinasaktan ng asawa, physically, mentally, hindi napapagod. Dahil why? Mahal niya. Ano ginagawa ng taong Kristiyano? Pinagpipray niya. Lord, baguhin mo siya. At pag ayaw magpapabago, kunin mo na lang. At tigas eh. Tigas ang ulo eh. Hindi siya pabigat. Kung walang inner desire to serve God, ito yan eh. Pag walang inner desire, pag wala ka talagang yung malalim na desire mo na pagsilbihan ng Diyos, na galing na mayroong pag-ibig na kasama, pag walang ganon, sa katagalan, alam mo nangyayari sa taong ito? Hindi tatayo sa pagsubok ng panahon. Madali siyang mawala ng tiwala kay Lord. Sa paanong paraan? May hinihingi kay Lord, hindi binigay, hindi mo na nakita sa church. Amen? Pag hindi pinagbigyan yung kanyang gusto, ayaw na. Ang gagawin na lang niya, nakikita nila yung mga brother and sister sa church. O si sister naman, ganito yan eh. May mga Kristiyano, ganito style. Maalis sa church. Anong reason? Sabi nga, hindi man ako lumago sa church na yan eh. Kaya umalis. Saka dyan, yung mga tao dyan, mga marites. Pero kapatid, ganito kasi ginagawa nila. Inilalagay nila sa kamay ng pastor ang kanilang paglago bilang isang Kristiyano. Remember this, ang pastor at ang mga leaders, we're here just to guide you. But the rest, you have to do yourself. If you want to grow in Christ, unang-una, unahin mo yung devotion mo. Ano yan? Linggo ka lang nakikinig ng Word of God? Thursday lang ba kayo nakikinig ng Word of God? At hayaan mo lang si pastor na yung kanyang devotion ay maging devotion mo na rin? You have part if you want to grow as a Christian. You learn to love God. You learn to read His Word. You learn to pray. Dalawa lang po ang kailangan ng isang Kristiyano, ang pagbabasa ng Bible at matutong manalangin. Kasi why? Sa pananalangin, sumasagot ang Diyos. Amen? Your communication to God is through prayer. And He will answer you back through His Word. Kaya kung walang Word at walang prayer, you have no communication. You will never grow. Ano mangyayari sa iyo? Magiging bansot kang Kristiyano. Kaya tayo po, wag po natin sabihin na hindi ka lumago sa church. I don't think so. We are here, we give you a good advice, we give you the proper Word of God. It is your part now to absorb those words at pag-aralan mo bilang isang Kristiyano. Amen? Praise the Lord. Lahat ng law ng Lord ay beneficiary tayo. Ang lahat ng mga batas ng Diyos ay para sa ating kapakinabangan. Tandaan mo po yan. It is for our benefits. Amen. Ang pagpapala, pag sinunod mo si Lord, ang pagpapala ay hahabulin ka. Pag ikay sinaway mo ang Diyos, sabi sa book of Deuteronomy chapter 28 or 26, sabing ganon, ang curse naman ay hahabulin ka. So which one you will choose? I will choose the blessings of God. Why? Kasi love mo si Lord, sinusunod mo siya. Amen po ba? Last one, I will end up with this. Ang pang-apat ay continually triumphant. Yung patuloy kang mananagumpay. Yan. Sa 1 John chapter 5 verse 4, sabi dito, 1 John chapter 1 John chapter 1 John chapter 5 verse 4, because everyone born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Kapatid, ang marka ng isang tunay na mananagumpay bilang isang Kristiyano ay nagsisimula sa ating pananampalataya. Nanampalataya ka na si Jesus ay Diyos at siya lamang ang paraan upang kayo maligtas.
Nanampalataya ka na pagkasinunod mo ang Word of God, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Ika'y nanampalataya na pag ika'y patuloy na lumalakad sa Panginoon, yung continually triumphant sa buhay mo ay mararanasan mo. Kapatid, sa bawat bagay na ika'y pagpapalain ng Diyos, mayroon pong katawag dyan na may kasamang pagkalaban. Kailangan mo lumaban. You have to fight. Remember Joshua. Joshua, the Lord declared to them that the Lord will give them the promised land. Ibinigay lang ba ng Lord basta-basta yung promised land sa kanila? Di ba hindi? Nakipaglaban sila to get the promised land. Pero binigyan sila ng assurance ng Lord that you will become triumphant sa lahat ng laban mo. Sa umagang ito, ganun din gusto iparating sa atin ng Lord. Ang buhay Kristiyano, ang mark ng overcomer na isang Kristiyano, ay tunay na lumalaban. Amen? Lalabanan mo siya ng iyong pananampalataya at ikay naniniwala na hindi ka kayang iwan ng Diyos dahil mahal ka niya. Amen? Can we all arise? Let us worship the Lord. Can we give God a clap of praise sa kanyang kabutihan? Oh, hallelujah, Lord Jesus. Bless your holy name. Oh, Jesus, we love you. Kapatid, ngayon alam mo na meron kang matagumpay na buhay dahil kay Kristo. Oh, thank you, Jesus. Bless your holy name, O Lord. Let's worship the Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, hallelujah. He's been my fourth man in the fire, time after time. Yes, O God. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Hindi siya nagbabago. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Ngayong umaga ito nalaman mo, paano ba talaga maging overcomer? And let me tell you something. Those who accepted Jesus Christ as Lord and their personal Savior, you already have this. You are overcomer. Why? Because you believe. You're believers of Christ. Amen? Ikay ay nagtitiwala, niniwala kay Kristo. At nung ikay naging bagay na yun, nang nagtiwala kay Kristo, ikay naging lovers of God and people. Minahal mo ang tao. At lagi mo ngayon inuubay ang Word of God. At sa bawat laban ng buhay mo, kasama mo si Kristo. Sabi nga nila, the heavy you experience, the blessings that you will receive is bigger. Pagka marami nararanasan sa buhay, maraming pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Sa umagang ito, I would like to invite the newcomer, si Brother Renato, saka si Sister Jocelyn, to come forward. Kung okay lang po sa inyo, I'm going to pray for you. Because I believe, hindi po isang aksidente na nandito. Sige, lapit po kayo dito. Hindi aksidente na nandito kayo. Ang pagkakaalam ko that every time the person hear the Word of God, ina-appoint ng Lord na ikay makarating at marinig ang salita ng Diyos. Ngayon nalaman mo na meron pa talagang tagumpay ang buhay pag ikay na kay Kristo. Pero ito'y nagsisimula sa pagiging believers of Jesus. Kailangan maniwala tayo kay Kristo. Narinig nyo kanina na kung paano ginawa ng Diyos sa atin, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, upang tayo maligtas. Ang pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo ay ito'y pinapakita lamang na kung gaano ka-importante sa Kanya ang bawat isa. As I said sa Book of Philippians, bumaba siya sa langit, inubad niya ang Kanyang pagka-Diyos at namuhay na kagaya natin. Pero hindi nagkasala. Ginawa niya ang pinagagawa ng Diyos sa Kanya. To become the Messiah, o tinatawag na the Anointed One, o the Chosen One ng Lord para magligtas. Tayo bilang mga tao, makasalanan talaga. Sabi sa Bible, nasa tiyan ka pala ng nanay mo, tayo meron ng kasalanan. Kaya wala tayong pag-asa. Kasi ang lahat ng taong makasalanan, ang pupuntahan niya impyerno. Pero dahil we are created by God, and then He uses His own hands to form the human, ganun tayo kamahal ng Diyos. Kasi makapangyarihan siya, kaya niya nang bigkasin mangyari ito. Pero we are so very special. Dinumihan niya yung kanyang kamay, gumawa ng alikabok, at finorm niya, naging tao. Ganun tayo ka-importante kay Lord. At nung nagkasala ang tao, sabing ganun, lahat ay nagkasala, walang matuwid, walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin nun, hindi kayang abutin ng Diyos sa kabutihang ginagawa natin o sa pagtulong natin sa kapwa. It always falls short sa glory ng Lord. At ang masakit pa nito, sabi ganun sa libro rin, sabi na sa Romans, na ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. So it means, kung hindi ako aabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mamamatay pala ako. Pero hindi ito ang end up na namatay ka. Hindi yung tinatawag na rest in peace. Ito na yung tunay na buhay ng isang tao. Pag ikay namatay na wala kang relasyon kay Lord, the Bible said, sa impyerno ang punta. Pero pag ikay nakarinig at tinanggap mo ang Word of God, sabi sa Bible, I will give you eternal life. Sabi niya sa kanya salita, dahil sa malaking pag-ibig ko sa sangkatauhan, sabi ng Diyos, ibinigay ko ang aking bugtong na anak, kaysa isang anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salvation is free. Libre ang binigay ng Diyos. Pero for me, it's not free. Kasi meron siyang katumbas ng libreng iyon sa malaking binigay ng Diyos, ang kanyang kaisa-isang anak. Some people, they ignore it, the free gift of God. But I am so very blessed that you are here right now.
na handang tanggapin yung libreng kaligtasan na binibigyan ng Lord. Ano ba dapat gawin? Sa Romans chapter 10, sabi ganon, pag ikay naniwala na si Jesus ay Diyos, at ikay nanampalataya siya namatay at muli nabuhay, ikaw daw ay maliligtas. Yung mga taong yan nakikita mo sa likod nyo, ay yung mga tumanggap kay Kristo. Nanampalataya sila, binigkas sila na si Jesus ay Diyos. At maganda nito, sabi sa Bible, ilalagay niya yung pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. At no one can erase it. At pinakamaganda, isinama ka ng Lord, nakaparte ng kanyang pamilya. You know when you are become part of the family of God, you have become overcomer. You're going to learn to love God and love people. Ika'y mauuhaw sa kanyang mga salita. At habang kayo nandito sa mundo, lumalakad ka na mayroong tagumpay. My question right now, do you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior? It's very simple. You just follow a simple prayer of this. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at ako'y nakarinig na mabuting balita mo nagagaling sa iyo. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Lumalapit ako sa iyo kasi alam ko walang sino man pwede magpatawad sa akin sa mga nagawa kong kasalanan. Kaya Jesus, lumalapit ako sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Patawarin mo ko. At ako'y naniniwala rin na ika'y namatay para sa akin at muli nabuhay upang magkaroon ng katuparan ang kaligtasang iniaalok mo. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kitang pumasok. Simula ngayon, ang buhay ko ay sa iyo lamang. Nawa gamitin mo para sa iyo lamang. Ito ang aking dalangin in Jesus' name. Ako lamang manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God. Tunay nga, napakapangyarihan ng iyong mga salita. Dalangin ko, ang natanggap na kaligtasan ni Brother Renato ay manatili sa kanya at baguhin siya, Panginoon, ng Santong Espiritu simula sa araw na ito. Lord, lalakad siya na merong tagumpay sa buhay pagkat siya'y naniwala sa iyo bilang Panginoon at salitang magligtas. Dalangin ko lahat ng dalangin ng kanyang puso, lahat ng hinihiling niya, O God, sa oras na ito, Lord God, sagutin mo in the name of Jesus. Kasi sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, ano man ang hilingin namin sa pangalan ni Jesus, ito ibibigay mo. Lord, I speak freedom, I speak life, I speak prosperity, I speak healing, kung meron man sakit karamdaman, I speak good life, Panginoon, sa buhay niya na binibigay mo sa amin. Lord, I release unto him the anointing that comes from you. Receive it, Brother Renato, in Jesus' name. You are healed, you are part of the family of God, and the Lord said, I love you with an everlasting love. Mahal na mahal ka ng Diyos. In Jesus' name. Lord God, tinataas ko yung Panginoon si Sister Jocelyn. Tunay nga, Panginoon, na minahal mo siya ng todo-todo. God, dinala mo siya dito para makilala ka niya. And Lord, right now, ano man ang dalangin ng kanyang puso, ang kanyang pigati, Panginoon, Lord, alam ko, Panginoon, sasamahan mo siya. Lord, let your power, let your anointing be upon her. And from now on, she will never be the same again. Mararanasan niya, Panginoon, dumakad na meron tagumpay bilang isang Kristiyano. Ano man ang problemang kinakaharap, sakit karamdaman, Lord God, right now, in the name of Jesus, Lord, I pray na tanggalin mo, Panginoon, sa kanya. Mabuhay siya, Panginoon, ng isang victorious Christian in the name of Jesus. Lord, selyuhan mo ang kanyang kaligtasan, pagpalain mo ang kanyang buhay, dumakad siya ng punong-puno ng merong pag-ibig sa iyo. Maranasan niyang pag-ibig mo araw-araw. In Jesus' name, amen and amen. So praise the Lord. Give up. Papanas the Lord. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we thank you sa aming service, O God. Tunay nga, matagumpay na Kristiyano kami dahil minahal mo kami. Ibinigay mo ang iyong buhay sa amin at kami, Lord God, ngayon lumalakad ngayon na meron tagumpay. Lord, we love you. We believe in you, O God. And Lord, we love God and we love people. And Lord, we are going to love your word at kami mamumuhay na meron tagumpay. Thank you, Father. Selyuhan mo ang umagang ito. In Jesus' name,
Amen and amen. So praise the Lord.